The Golden Boy, a real guide to treasures. Ang ating episode ngayon mga katigads ay tungkol sa mga skeletons ng mga tao, mga kalansay na natagpuan nyo inside sa sikretong cave. Ano nga ba ang mga kahulugan nito sa treasure hunting? Bago natin tatalakayin, shout out muna tayo. Shout out tayo kay Hyacinth Octimia, LJ Bimisor, Danny Flores, user GQ3, kay Intensity, shout out din kay Chris Awili, user CE5, Glenn Mario, Ariel Berturaso, Archie Patak, user YB6, kay Zaldi, Robert Cabonelas, Arcadio Angkon, kay Agaydi Jusel, kay Rico Mausisa, shout out din kay Romualdo Acevedo, Desiderio Lamsin, kay Nick Michael Pinka, kay Mansaka Hunter, Edgar Lagarto, at lastly kina Muniranos, Menard Gamok, Brenda Diango, at kay Val Habana, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Ito isang reaction video natin mga katiets tungkol sa mga nakitang buto ng ating mga katiets na nakapasok sa isang Japanese cave. Ano nga ba ang kahulugan ng mga buto? Meron bang mga treasures kaagad kung makakita tayo ng mga buto ng tao sa loob ng mga sikretong kuweba o mga sikretong tunnel na sarado at napasok natin? Yan ang ating tatalakayin. Pero bago tayo mag-umpisa, shout out muna tayo sa lahat ng ating mga katiyats diyan sa Luzon, shout out sa Visayas, shout out yan, at sa Mindanao. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated sa mga bagong uploads natin. Okay, meron dalawang kahulugan kapag makakita tayo ng mga buto ng tao sa loob ng sikretong tunnel at kuweba. Okay, kudos sa lahat. At merong dalawang klaseng pagkakilanlan o pagkalagay ng mga buto sa loob ng mga sikretong tunnel at kuweba. Una dito ay itong nakabaon siya. Okay, kapag nakabaon ay malaking tsansa na merong treasure under sa skeleton. Tandaan na ang kuweba na ito ay Japanese tunnel kasi sinarado, silyado, at sa pagpasok pa lang natin ay meron na tayong makikitang mga bagay na gamit ng sundalo. So yan ay war tunnel. So ibig sabihin Japanese, kasi Japanese ang nagtatago sa tunnel, hindi mga Amerikano. Okay, kung ganito na nahukay nyo 1 meter to 2 meters deep ang skeleton, so ibig sabihin pwedeng siya yung naghukay at binaril at tinabunan. Ang tawag sa kanya ay tagabantay or the gate guard. Okay, so yan ang senaryo. Ganito, ito yung ground, ito yung hukay, at dito natagpuan ang skeleton. So ito siya ang gate guard. Well, sa baba niyan another 2 meters. Yan lang ang mga treasure sa loob ng kuweba at tunnel. Ang pagkakaiba ng kuweba, yan ay nature. Ang tunnel ay man-made at kwadrado yung pagkagawa ng tunnel, gaya ng nakita nyo sa mga Japanese war tunnel. 2 meters ang pinakamalalim lang. Pwedeng 1 meter lang yan. Ang lalim galing sa skeleton, pwedeng 1 meter lang. Pero karamihan talaga ay nang maghukay ang POW or prisoners of war ay hanggang ulo niya ang lalim. So ibig sabihin nasa 2 meters. Kung matangkad siya, nasa 2 meters ang lalim nito. So pwede siyang habang naghukay ay nakatayo. So ang lalim niya ng hukay niya ay lagpas ulo or hanggang ulo lang. So ibig sabihin 2 meters. 2 meters natin siya matagpuan kasi dito siya
binaril pagkatapos niyang maghukay, at sa baba ng kanyang tinatayuan ay nandyan ang ibinaw na box. Okay, so malaki ang porsyento kapag nasa ilalim ang skeleton. Ngayon, merong skeleton na nasa ibabaw lang. Katulad nito. Mga buto kanina na nakita natin sa video na nagkalat lamang sa surface ng kuweba. Kagaya nito. Ito'y napakarami. Marami sila. Merong nasa 10 ito kasundalo. So ibig sabihin, hindi pwedeng maghukay ang 10 ng sabay-sabay. Napakarami nila. Kaya pwede sila'y minasaker. Sila yung na corner na sila at binakbakan sila ng mga Amerikano, kaya ganyan ang kanilang itsura na nagkalat lang dyan. Ngayon, ang pwedeng maghukay ng treasure inside the cave ay nasa 4 lang na tao kasi masikip ang kuweba. Kaya kung marami na, ito'y massacre na ito. At wala silang ibinaon dyan. Sila yung na-corner lamang ng mga Amerikano. Ngayon, merong palatandaan kung talagang nagkipagbakbakan sila. Ito, makikita natin, merong mga basiyo ng bala. Sa tabi nila ito. Ang brass or bronze na kapsula ng bala ay magiging green na yan sa tagal ng panahon. Kaya kung green, legit na lumang bala yan kapanahon na ng World War II. Kaya ito green na siya kasi siya ay brass. At makita natin nagkalat ang mga buto dyan. So ibig sabihin, magipaglaban ito. Itong basiyo na ito ay galing to sa Hapon kasi nasa tabi nila. Ang basiyo ng Amerikano ay nasa unahan lang yon kasi may distansya naman kapag makipagbarilan. So itong mga kapsula na nasa tabi ng mga buto, ito ay sa Hapon. Sa kanila ito galing. So ibig sabihin mayroong nangyari na bakbakan. At naubos sila lahat. Kaya nagkalat ang kanilang mga mga skeletons. So sa ganitong senaryo ay maliit lang na porsyento na mayroong treasure. Pwedeng mayroong naitapon sa unahan na kanilang mga nakaw o nasa damit nila, mga kwentas, pero yung kahon-kahon na treasure wala sa ganitong eksena. Yung kanina, yung pinakita natin na naghukay na 2, 1 o 4, yun ang pwedeng meron. Ito kasi binaon siya sa lalim na 1 or 2 meters. Bago siya umahon, bago makaahon ay binaril na kaagad yan, kaya naibaon siya sa lalim na 2 meters or 1.5 meter. Yung bago pa lamang siya makaahon at tinabunan siya. Kaya sa ganitong eksena, kahit 2 sila diyan sa hukay, ay pwedeng merong ibinaon. Kasi kung gera, ay wala nang time maghukay pa ang mga Hapon para ibaon ang kanilang kasama kasi takbuhan na, nararatol na sila. Kaya iniiwan na lang nila ang kasama sa ibabaw ng lupa. At kapag ibinaon, malaki talaga ang porsyento na siya ay naghukay, pinahukay siya, at tinabunan siya pagkatapos barilin. Kaya ito ang tinatawag natin na tagabantay at gate guard. Ang gate guard ay nasa ilalim niya ng lupa. Okay, so yan lang ang aking reaksyon na tungkol sa video ng ating mga katiyats. Maraming salamat sa may-ari ng video at mabuhay kayong lahat dyan mga katiyats. Ako'y magpaalam na until our next video dito lamang sa The Golden Boy Real Guide to Treasures. Paalam!